Tuhan. Ayaw naman nilang humarap. O, sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? May mga walang... alam mo naman alam mo, Senado, Marcoleta, kasi mga walang bayag, yung mga kalaban mo, hindi nila kasi kayang harapan. Si Marcoleta, kaya ito, harapan ito eh. Kita nyo kung paano siya bumanat nung sa Senado? Hindi, alam mo, ako feeling ko, isa yun sa kinaresign ni Lacson, nasaktan yung kanyang damdamin. Na merong bumara sa kanya. Nasaktan at talagang hindi ko kaya yung mga gayaan. Mahina sa konfrontasyon. Si Marcoleta mukhang sanay sa debate ito eh. O ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please wait for me. Kita mo kung gaano rin kabastos no? Nung nagbigay siya ng, nag-deliberate siya ng kanyang damdamin at saloobin, tumayo daw yung animal. Sino man yung putang inang animal na yun. Hindi ko kilala kung sino yun, ha? Hindi ko kilala kung sino yun. Ang bastos din, no? Instead na makinig, alam mo yun, instead na pakinggan yung tao, tatayo ka at aalis ka, mag-walk out. Hindi ko kilala kung sino yan, ha? Hindi ko kilala. Hindi ko napanood yung privilege speech na yan, eh. Alam nila nasa agenda, eh. O, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin. Sila. Sino kaya yung sila na yun? Yung umalis na yun. Mga hindot yung mga yun, ha? Sa Twitter. Tama ba yun? Eh, nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita. Yan, kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate yes. ng pakipagtagisan sa floor. Di ba nakipagdebate naman sila talaga? Di inarap ko naman silang lahat eh. Nag-privilege speech kayo, tapos tinanong kayo. Hindi ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat? Ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Bastos pala eh. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Ayun, doon ka ngayon dinali. Dahil nga sa dinali ngayon siya. Dahil di nila ma-take yung atake ni Senator Marcoleta, doon siya dinali. Nandun na yun eh. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Kasi yung lumang corporation code, Batas Pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon... Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako.
okay. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naku po, patay ka ba? Presidente pa naman. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka Oo. na Alam ko yan. mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Ano yun? Mandatory Continuing Legal Education. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong mga batas May nare-revise na batas. Tama yun. May bagong jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sang-ayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, kailangan merong independent director yan. Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Insurance, kasama rin. Yung media. Okay. May independent director. May independent director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Kailangan. Siya ba yung may-ari? Ano ang role at saka katangian niya? Una, wala kang financial interest dyan. Sa kumpanya. Sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang gano'n. Pero may sweldo yan, Sen. Siguro yung lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimay-ari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. Yan. At wala kang relative sa mga major shareholders, mga shareholders. Wala kang kamag-anak. Sa mga tweed, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan, tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan para ng department. Tagabantay. Tagabantay ka lang. Yan. Merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Dahil si Mrs. naman, teacher kasi. O maring... may kakayahan naman. May ano bang requirements na ganyan? Doon lang sila pumapasok. So, walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... Pwede pala akong maging independent director ng isang bangko. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Halimbawa, Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan. Yan ang pinakamaling bangko Ayan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay. Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para Mag-deposito ka sa akin. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa BDO. Hindi, baging yung bangko mismo, wala namang kasalanan. Kaya nga Dahil lalo na yung... Hindi ba nila maintindihan yun? Bakit pinipilit nila? May kinukunik-kunik lang ni Senator Marcoleta, director. Etong dati naming Pangulo. Kasi nga po, dalawang bagay lang yan, Senator Marcoleta. They're trying to implicate you and they're trying their best to connect you to Diskaya. Okay? So nakakita sila, tanga nga ho sila sa batas, bobo. Tapos, yung mga, pasensya na, dun sa mga ibang senador, lalo na yung mga namumuno, hindi naman abogado. So hindi nila alam ang ibig sabihin nun. Yun ang problema Kaya ako talaga, sana, kung pwede lang, huwag papayagan ng Senate President na hindi lawyer. Tsaka yung Blue Ribbon Committee, dapat lawyer. Napaka-importante kasi ng batas Kasi nga, yung mismong lawyer, hindi pa tapos sa pag-aaral. They're updated sa mga bagong batas, mga bagong amendments na ginawa, at the same time sa mga jurisprudence na desisyon ng Supreme Court. Pabago-bago yan. Pati nga sa kaso, alam nyo yung probable, ngayon hindi na probable cause Kailangan meron ng certainty of conviction. Pabago-bago ho yan Yung dati na about sa libel, even if it's not decriminalized, the Supreme Court had decision na parang decriminalized na rin po ang dating nitong libel.
Napaka-importante ho niyan. At dapat updated ka sa mga ganyang desisyon. Diba? Yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Doon sa pagdating sa independent na director, ibig sabihin, parang tagabantay ka, kinuha ka, not part. Wala kang pakialam sa operasyon, ikaw ay tagabantay. Ano nga di ba? Para kang sandigang bayan. Para kang nagbabantay. Sandali, tama ba yung ginagawa nyo? Eto ba? Nasa ano pa ba kayo? So, independent ka nga. Hindi ko maintindihan. Yung mga bobong, una-una, mga pinklawan na tatanga-tanga na laging binabash eto si Marcoleta. Lalo na yung mga bata na mga ABS-CBN. Hanggang ngayon, di makamubo ng mga animal. Yung mga makakaliwa na hindi umubra kay Marcoleta. Ngayon naman, yung mga bobo dyan sa Senado na bakla. Ay, sorry. Maling term. Sorry. Naduwag dito kay Marcoleta, di ba? ng integrated bar. Napakasangkapan. Ang sinasabi niya, yung luma. Hindi pwedeng wala siyang say dyan. Alam niyo, ang director ka niya merong ganyan yan. Yung salitang meron siyang controlling ano dyan. Saan ka naman nakakitang maawa ka na lang Di ba? Kaya sinulatan ko yung IBP. Opo. Kausapin nyo naman siya kako. Sayang, dati pa namang Pangulo ng IBP. Pwede na siyang ma-charge ng ignorance of law. Di ba? Excuses naman. Kahit pa presidente ka ng IBP. Kaya ko lang nasasabi, tingnan mo, lahat pwede nilang ipukul sa akin. Lahat na lang. Sa paghahanap ko ng katotohanan, ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Alam ba, lahat ng nakikinig ngayon. Winaldas po lahat ang pera natin, pera ng bayan. Ayaw po ba ninyo na makita natin, matukoy natin kung sino po yung halang kaluluwa? Ayaw nila malaking isda. Ba't kayo? Alam mo ko, Senator Marcoleta, alam mo naman pagka natunto natin yung pinakaugat ay sorry, yan. Sigurado tayong matindi yung tatamaan. Alam mo, kaya kapala na lang talaga ng mukha itong mga ano natin. Kaya ako sa inyo, Marcos resign na. Ayoko niya, Marcos resign. Ayoko niyan. Magiging presidente si VP Sara Duterte. Titiisin na lang namin ng korupsyon. Kesa maging presidente si Duterte. Uy, grabe may article na lumabas na nasa likod daw ng lahat ng ito, yung pagsasama-samahin ng mga pinklawan, magkakainan sila ng suka, pati itong mga makakaliwa at saka yung mga pulahan, imantakin mo nagsama-sama sila. Tara, usap tayong tatlo, pinklawan, tapos yung mga taga-bundok, yung mga NPA, tapos yung mga tangang tanso, sama-sama sila, nasa siyang table, sabi nung pinuno, andali nagigyan siya ng tawag doon, yung mukbang. Alam mo kung ano laman? Suka. Putang na shit. Gago! Suka yun nilagay. Sabi niya, kainin nyo ito. Anyway, ano naman dati naman tayo magkakaaway, pero ngayon, kinakain nyo na yung suka nyo. Sabi naman nila, pero pag kinain nyo yung suka na yan, hindi magiging presidente si VP Sara Duterte. Gago! Sabi naman ng mga pinklawan, tsaka sabi ng mga tanga, tsaka sabi ng mga NPA, sige, kainin na lang namin yan, basta waging maging presidente si VP Sara. At alam mo kung sino, boss? Hindi taga Pilipinas. Taga ibang bansa. Mga spy sa ibang bansa. Sabi niya, kami naman bahala sa inyo. We got you. Alam mo, ito meron ako ng panaginipan. Ito, seryoso ito Hindi to yung katulad ng panaginip ni Jay Guevara. Ang weird ng panaginip ko. Sobrang... Sasabihin ko ba dito? Medyo weird Weird talaga. Siguro dahil may sakit ako, ewan ko.
magkaibang araw. Magkasunod na araw. Okay. Weird. I don't know. Kasi siyempre sabi nga nila, sometimes God talks through your dreams. But sometimes, hindi rin, di ba? Depende rin kasi sa subconscious or something like that. Ito, seryoso ito Napanaginipan ko, the day before, okay, isang araw, nauna itong panaginip na to. Paulit-ulit sa utak ko, number your days. Number your days. Learn to number your days. Yung scripture na yun, alam niyo yun sa scripture, di ba? Teach us to number our days. Di ba? Yung scripture na yun. So, paulit-ulit. Sabi ko, ano ibig sabihin nito? Matetegi na ba ako? Hindi. Ako kasi, naman ako I mean, I'm prepared in any, not because of anything, but because I trust the Lord. Ang ating buhay ay hawak ng Panginoon. Through His breath, we live. And if God wants it, He can get it anytime. Kasi yan nagtiwala tayo sa ating Panginoon. Tapos yung ganong dream ko, sabi ko, grabe to So, a little bit weird. Tapos, nag-compute na nga ako ng mga edad, ganyan-ganyan. Ilang taon na ba ako, ganito. I have, basta something, sabi ko na gamit ko na yung ilang percent ng buhay ko, ganyan-ganyan. So, nag-iisip-isip ako, reflect ako. Kinabukasan, naginip na naman ako. Ito, seryoso to Hindi to joke. Katulad ng kila Jay, hindi ganun. Ito, seryoso to talaga, napanaginipan ko. Nagkaroon daw ng gera ang Amerika at ang China. Sabi ko, ang lupit nito. Because of this government, nag-away silang dalawa. Ibig sabihin, hindi pala, not because of this government. Ibig sabihin, nadamay yung government natin sa pag-aaway nila. Dito nag-launch ng mga missiles ang Amerika, ang China, hanggang nagbanatan na sila. And because of that war, in-invade daw tayo ng mga rebelde. As in, ganun. To the point nga na sabi ko, asa na yung mga armas natin dyan? Yung batuta natin. Kinuha daw. Alam mo yung ganong klaseng sabi ko, is this related? Are we gonna face something big that, again ako yung taong galit na galit sa superstitious, ayoko yung mga ganun yung mga pamahiin. I really hate that. And ako, I always question. Hindi ako mahilig sa mga teorya. Ano ako diyan, ano ba to? Yung mga conspiracy. I hate that, sa totoo lang. Kasi ako, I'm a man of, gusto ko laging may proof, laging merong Pero nagulat talaga ako doon. Kasi sabi ko nga, what are we going to face? Parang inaano ko sa sarili ko na am I facing a future disaster sa ating bayan? Tapos what can I do? Yun ang naisip ko As a person, what can I do? Paano ba natin to maiiwasan? Ano ba ang pwede kong ihatid na mensahe sa ating mga kababayan? Again, I'm not saying I'm a prophet. I'm not saying I'm a savior. Pero somehow, 'di ba? Parang na we really have to be vigilant. We really have to kasi yung ating bansa pag ganun na talaga, pasubsub na. We have to do something about this. Or else tama yung sinabi ni Chavit, yung tungkol sa China na we are prone to disaster na. Yung mapapahamak na tayo eventually. Again, hindi ko sinasabing hindi natin palaganan China. That's not my point. Okay? Sasabihin na naman ng iba dyan, kasi naka-China kayo. Hindi. I am always for peace. Diba? For I believe, blessed are the peacemaker. Ako talaga ganun. So, sana maging ganun. Kaya lang hindi Iba ang dikta ng gobyerno natin. Para tayong dinidiktahan nitong isang dambuhalang bansa.
para mapahamak tayo at eventually, di ba, ano mangyayari? Magiging dependent tayo sa kanila. Which is, in history, they're like that. I will not name names. But somehow, parang nakakatakot, sabi ko nga. Sana ma-realize ng ating mga uniform personnel. Now we're doomed to destruction if you would allow it. You are supposed to be the protector of our Constitution. Protector of our people. Protect us from public official na ipapahamak tayo. Yun lang naman eh. If you think na hindi tayo ipapahamak nito mga public official natin, well then, live your life. Pero kung sa tingin ninyo ipapahamak na tayo na itong mga public official natin sa mga desisyong bangag, sa mga desisyong wala na sa hulog, maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipinas. Yun lamang po ang ating pakiusap sa mga uniform personnel. Again, only through legal means and peaceful means. I am always for peace. Kasi hindi ko pa pwedeng tablahin ang sinabi ng salita ng Diyos that we have to be peacemaker, we have to respect the authority because all authorities are allowed by God. Diba? Pero, we also have in our Constitution that the power emanates from the people. So, dapat sumunod tayo sa taong bayan. Yun lamang po ang aking pakiusap sa ating mga kababayan. At laging gawin natin kung ano ang nasa batas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay
Sa harap ng